Congratulations, Beb! Matinis na pagsigaw nga ni Marie sa kanyang kaibigan na si Kate. Graduate na tayo sa wakas. Hindi ko akalain na graduate na tayo. Naiiyak na sabi pa nga ni Kate habang niyayakap nga pabalik ang kanyang kaibigan. Anong plano mo? Mananatili ka ba dito sa syudad o magtatrabaho ka agad? Curious na tanong nga ni Marie. Bala ko sanang umuwi na muna magpahinga at para mapakita ang diploma ko sa puntod ni nanay at tatay. Nakangiting sabi nga ni Kate. Sama ako para makasama ko na muna sila nanay bago tuluyan ang magtrabaho dito sa syudad. Akalain mo, graduate na tayo at nakapasa ka na rin ng board exam mo. Masayang sabi nga ni Marie. Napangiti naman si Kate sa sinabi ng kaibigan. Dahil nga sa ipon ng kanyang magulang, nakapagtapos nga siya ng pag-aaral kahit na bago pa nga siya gumraduate ay namayapa na nga kaagad ang kanyang mga magulang. Laking pasasalamat nga ni Kate sa kanyang mga magulang dahil kahit anong hirap nga ng kanilang buhay sa probinsya, nagawa nilang kumayod para mapaghandaan ang kanyang pag-aaral. Tara Kate, mag-celebrate tayo. Excited na ayaw pa nga ni Marie. Ngayon na mismo? Hindi makapaniwalang tanong ni Kate. Tara na, ang tagal din noong last tayong lumabas para mag-enjoy Sayang naman ang suot mo, napakaganda. Pambobola pa nga ni Marie sa kaibigan. Natawa naman si Kate sa pambobola ni Marie. Tinanguan na nga lamang ito ni Kate at masayang hinila nga paalis ng kanilang school si Kate para magpunta na nga lagi sa pinupuntahan nga nilang club. Ilang oras nga ang nakalipas ay hindi na nga maitatanggi ni Kate na natamaan na nga siya sa alak na kanyang iniinom. Dahil busy nga si Marie na nagsasayaw ay minabuti na nga lamang niyang magpahinga. Habang umiinom si Kate sa kanilang table, masaya nga niyang pinapanood ang nag-e-enjoy nga niyang kaibigan. Dahil sa ganda ni Kate, maraming lalaki ang nahumaling nga sa kanyang kagandahan, kaya naman nagsilapitan nga ang mga naroon at may lakas ng loob para yayain nga siyang sumayaw, ngunit hindi ito pinansin ni Kate. Ni isa nga sa kanilang lalaki, hindi nakuha ang atensyon ni Kate. Napabuntong hininga na nga lamang ito dahil sa mga lalaking todo bola nga sa kanya para lang maisayaw siya. Nang napansin nga ni Kate, naubos na nga ang kanyang inumin ay nagpunta na nga kaagad ito sa counter para umorder. Habang hinihintay nga ang order niyang alak, napapansin nga ni Kate ang isang lalaking tinititigan siya. Nakaramdam naman ng hiya si Kate sa mga titig sa kanya ng lalaking umiinom sa counter. Pilit niya itong hindi pinansin at binali ng atensyon sa kanyang kaibigan na hindi nag-e-enjoy sa pagsasayaw. Dahil dito, hindi niya napansin na mayroong lalaki na may nilagay sa kanyang inumin. Kung ako sa'yo, palitan mo yung alak na hawak mo. Mayabang na sabi nga ng lalaking kanina pa nga tumititig sa kanya. Hindi naman mapakali si Kate nang narinig nga niya ang boses ng lalaki. Sa lahat ng lalaking nakasalamuha nga niya, ay ang lalaking kaharap niya lang ang nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Sino pang walang mararamdaman kung ang lalaking kaharap mo ay isang gwapong lalaki? Ano naman ang pakialam mo? Masungit na sabi nga nito. Nagkibit balikat na nga lamang ang lalaki. Nainis naman si Kate sa mayabang na itsura ng lalaki. Albert, and you are? Nakangiting tanong nga ni Albert ngunit inikutan na nga lamang ito ng mata ni Kate. Sa tingin mo, hindi ko kaya ang gantong klaseng alak? Natatawang tanong nga ni Kate at agad na ininom nga ang alak na kanyang in-order. Dahil sa gulat ay kaagad nga na tinabig agad ni Albert ang baso na iniinom nga ni Kate. Dahil dito ay konti na lang ang nainom nga ni Kate at natapon pa sa kanyang damit ang alak. Ano bang problema mo? Galit na tanong nga ulit ni Kate habang mabilisan na pinupunasan nga ang kanyang damit. I told you to change your drink. Hindi makapaniwala na nga si Albert at inabutan nga ng panyo si Kate. Galit itong kinuha ni Kate at nagpunta sa comfort room. Hindi niya maintindihan kung anong ginagawa ng Albert na yun sa kanya. Habang galit na pinupunasan ng sarili sa CR, ay biglang nakaramdam
Nang init sa katawan si Kate. Ano to? Nauutal nga na tanong ni Kate sa sarili. Mas tumindi pa nga ang init na kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Dahil sa mga salita ni Albert, ay naintindihan nga niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kinabahan si Kate kaya naman agad nga itong nagmadaling umalis sa club. Dahil sa tagal nga ni Kate sa CR, ay nabahala naman si Albert. Usually ay wala itong pake sa mga babae ngunit iba ang dating sa kanya ni Kate. Si Kate rin ang dahilan kung bakit napapadala si Albert sa club. Ilang minuto pa nga ang nakalipas ay hindi pa rin bumalik sa table nila si Kate. Naisipan nga ni Albert na baka ito ay umalis na nga kaya agad nga niyang kinuha ang kanyang kotse at dahan-dahan na pinaandar para makita ng maayos ang kapaligiran sa kalsada. Napansin ni Albert ang lalaking naglagay ng kung ano sa inumin ni Kate. Nanlaki ang mga mata ni Albert nang nakita nga niyang sinusundan ng lalaki si Kate na hirap na ngang maglakad at namumula na nga ang muka. Sakay na. Malakas na sabi nga ni Albert para marinig ng lalaking sumusunod kay Kate. Tinignan rin ng masama ni Albert ang lalaki. Nakilala naman ni Kate si Albert ngunit nagdadalawang isip nga itong pumasok sa kotse. Pero nang tinignan nga niya, ang tinititigan nga ni Albert ay nakita niya ang lalaking ilang ulit na nangulit sa kanya sa club. Naintindihan naman niya ang sitwasyon kaya pumayag na nga siya sa kagustuhan ni Albert na sumakay sa kanyang sasakyan. Thank you. Nauutal nga na sabi ni Kate. Hindi na nga niya napipigilan ang sarili niya. Sa mga oras na yun at gustong gusto na nga ni Kate tikman ang labi ni Albert. Napansin naman ito ni Albert. San ka nakatira? Ihahatid na kita bago ka pa mawala ng kontrol sa sarili mo. Mahinang sinabi naman ni Kate ang kanyang address pero sa mga segundong nagdaan ay parang hindi na nga kaya ni Kate ang kanyang nararamdaman at hinawakan pa nga ang braso ni Albert. Please, pagmamakaawa nga ni Kate. Napatigil naman si Albert sa pag-drive at hindi makapaniwala sa hinihiling nga ni Kate. Magsasalita pa nga sana ito ngunit hindi na nga siya binigyan ng pagkakataon ni Kate at hinalikan nga ito. Sabik na sabik nga ang paghalik ni Kate. Sa totoo lang, hindi alam ni Kate kung dahil sa nainom niya ang pagkasabi kay Albert o dahil sa kanyang nararamdaman na hindi maintindihan kay Albert. Hindi rin napigilan nga ni Albert ang sarili at napasabay nga sa paghalik hanggang sa naalala nga niya ang sitwasyon. Dahan-dahan niyang tinulak nga palayo sa kanya si Kate. Kailangan na kitang iuwi. Pagsisisihan mo to pag nawala ang effect ng nainom mo sa'yo. Mahinang sabi nga ni Albert. Takot din ito at baka hindi na nga rin niya mapagilan ang kanyang sarili kaya naman minabuti na nga lamang ni Albert na pauwiin na nga lamang si Kate. Nagtangkang magmaneho nga ulit si Albert nang hinaplos nga ulit ni Kate ang kanyang binti. Iuwi mo na ako. Pangaakit nga ni Kate. Lahat ng pagpipigil ni Albert ay nawala na nga sa salita ni Kate. Tinitigan nga ni Albert si Kate ng seryoso at napalunok nga nang nakita nga niyang seryosong mga mata ni Kate. Napakagatlabi na nga lamang si Albert at mabilis ang pinatakbo ang kanyang kotse hanggang sa nakauwi na nga sila sa kanyang kondo. Pagkapasok pa lang ng dalawa sa kondo ay agad na hinalikan nga ni Kate si Albert na para bang kulang na kulang para sa kanya ang halikan na nangyari sa kanila sa kotse. Hindi na nga rin nagpigil si Albert at binuhat na nga rin si Kate papunta sa kama na hindi itinitigil nga ang kanilang paghahalikan. Hinubad ni Albert ang kanyang damit at isa-isang inaalis nga ang damit ni Kate habang niroromansa nga ni Albert ang bawat parte ng katawan ng babae. Walang nagawa si Kate kundi ang maglabas na nga lamang ng ungol sa kanyang nararamdaman sa mga ginagawa nga ni Albert. Hindi na rin nagtagal at tuluyan nang ang inangkin ni Albert ang pagkababae ni Kate. Hinalikan nga ni Albert si Kate. Kahit na nawawalan na nga ng lakas at nanlalambot na nga si Kate, sa nangyayari ay nagawa pa rin niyang halikan pabalik si Albert.
Paulit-ulit nga na merong nangyari sa kanila ng gabing yun. Para silang uhaw sa isa't isa na hindi na nga sila nag-isip ng ibang bagay kundi ang nangyayari nga sa kanila. Kahit na wala ang tama ng alak sa kanilang mga katawan at tama nang nainom nga ni Kate ay hindi pa rin tumigil ang dalawa hanggang sa ang katawan na nga mismo nilang napagod. I didn't know that you're still a virgin. Malambing na bulong nga ni Albert habang nilalapit nga ang kanyang muka para halikan si Kate. Hindi magawang sumagot nga ni Kate kundi tinanggap na nga lamang ang halik ni Albert bago nga siya nakatulog. Nanlaki ang mga mata ni Albert sa gulat nang hindi niya nakita si Kate sa kanyang tabi pagkagising nga niya. She got away. Nakangising bulong nga ni Albert sa kanyang sarili. Samantalang si Kate naman ay problemadong nakaupo nga sa kusina habang inihiga nga ang ulo sa lamesahan. Nagulat naman si Marie nang nakita niya ang kaibigan na nakaupo sa kusina. Marie Joseph Marimar, kala ko kung sino na. Gulat na sigaw nga ni Marie. Dahan-dahan ngang iniangat nga ni Kate ang kanyang ulo para tignan si Marie. Kumunot ang noo ni Marie nang nakita nga niyang parang hindi pa nagpalit si Kate. Teka, hindi ka pa umuwi? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Marie. Nakasimangot naman na tumango si Kate sa kaibigan. Anyari? Anong kabaliwan ang nagawa mo nung lasing ka? Curious na tanong ni Marie at agad na umupo nga sa tabi ni Kate. Ikinuwento naman ni Kate ang buong nangyari habang kinukwento nga ni Kate ang mga nangyari at ilang beses na napasinghap ang kanyang kaibigan sa mga kwento niya. Nakop, salamat ka. Andun yung lalaking yon. Bakit hindi mo man lang ako tinawag? Akala ko pa kaya sa sobrang kalasingan mo, nakalimutan mo na ako at umuwi ka ng mag-isa. Yun pala eh. Nakangising sabi nga ni Marie. Huwag mo akong ngingisian ng ganyan ha. Anong gagawin ko? Pagrereklamo ni Kate. Congrats, babe. So hindi na Maria Clara ang image mo. Dalaga ka na. Pagbibiro pa nga ni Marie habang nagpipigil nga ng pagtawa. Pwede ba Marie? Seryoso to ah. Hindi ko nga talaga alam ang gagawin ko. Pag-iinarte nga ni Kate sa kaibigan. Bakit parang sising-sisi ka sa nangyari? Sa inyo nung lalaking hindi mo kakilala. Halata namang hindi na nga natapos si Marie ang kanyang sasabihin nang biglang tinakpan ni Kate ang bunganga ni Marie. Tumahimik ka. Sigaw nga ni Kate at namula nga ang buong mukha niya nang naalala nga niyang nangyari sa kanila ni Albert. Naalala mo? Naalala mong nangyari sa inyo? Hindi makapaniwalang sigaw nga ni Marie at natawa nang napakalakas sa itsura ng kanyang kaibigan. Anong naaalala ka dyan? Hindi ah. No, utal nga at nahihiyang sabi ni Kate. Patuloy na tumawa nga si Marie. Tinignan ito ng masama ni Kate hanggang sa kumalma na nga sa pagtawa si Marie. Okay ka na? Happy ka na? Masungit na tanong nga ni Kate. Nakangiting tumango sa Marie habang pinupunasan ng mga luha niyang nagsibagsakan sa sobrang pagtawa. Tuon na nga sa apartment ni Marie natulog si Kate at pagkagising nga nito ay agad na nga siyang umuwi sa sarili niyang apartment para magligpit ng kanyang gamit. Ilang araw din ang nakalipas ay natapos na nga rin ang buwan nila Marie at Kate sa kanilang sari-sariling apartment. At nagpasyang bumiyahe na nga sila pauwi sa kanilang probinsya. Inantay rin kasi ni Kate na makuha ang kanyang diploma bago bumiyahe. Excited na ako makita sila nanay. Paniguradong hahanapin ka ng mga yun. Kaya matapos mo dumaan sa puntod ng magulang mo, dumaan ka sa bahay ha. Ako, ang kukulitin ng mga yun pag wala ka. Malambing na sabi pa nga ng kaibigan. Oo naman, namiss ko kaya yung luto ni nanay. Masayang sabi ni Kate. Naging tahimik ang kanilang biyahe pa uwi sa kanilang probinsya. Matapos na iuwi ang mga gamit, ay nagpunta na nga ito sa puntod ng kanyang mga magulang. Naiiyak na pinakita ni Kate ang kanyang diploma sa puntod ng kanyang mga magulang. Ma, pa, eto na po yung bunga ng paghihirap nyo. Nakapasa na po ako sa board exam at graduate na po ako. Umiiyak nga na sabi ni Kate sa kanyang mga magulang.
Patuloy na nagkwento nga si Kate hanggang sa nakaramdam nga ito ng pangungulila sa kanyang mga magulang. Mapa, sa sobrang hirap simula nang nawala kayo. Sobrang miss na miss ko na po kayo. Umiiyak nga na sabi nito. Nang kumalma na nga si Kate ay diretso na nga itong umuwi para magayos bago magpunta sa bahay nila Marie. Alam kasi nito na kapag hindi siya nagpunta, ay sila ang dadalaw sa kanya. Masaya namang nagsalo sina Kate kasama ang pamilya ni Marie. Pero ilang linggo ang nakalipas, nakaramdam ng kakaiba si Kate sa kanyang sarili. Lagi itong nahihilo at nangihina. Naging isa sa mga doktor si Kate sa maliit nga na ospital sa kanilang probinsya. Sa tuwing papasok nga ito, nakakaramdam ito ng pagkapagod at panghihina. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Marie kay Kate. Nangihina lang ako, parang masama yung pakiramdam ko. Mahinang saad pa nga ni Kate. Hindi ka ata kumakain kasi. O eto, luto ni nanay, kumain ka ng kumain para lumakas ka. Nag-aalalang sabi nga ni Marie. Salamat ah. Sambit naman ni Kate. Sa totoo lang, hindi naman ito nawala ng ganang kumain. Mas lalo pa nga itong lumakas kumain eh. Natuwa naman si Marie nang nakita nga niyang malakas kumain ang kanyang kaibigan. Ganyan. Para naman gumaling ka kaagad, ilang araw mo na ring nararamdaman yan eh. Siguro nagpapapagod ka. Napaisip namang mabuti si Kate ng mabuti. Lagi siyang nahihilo sa umaga. Lumakas siyang kumain. Minsan ang mga pagkain ay nagiging sanhi para siya maduwal. Nanlaki ang mga mata ni Kate nang naisip nga niyang baka buntis siya. Natigil nga siya sa pagkain at nagbadaling kinuha ang kanyang bag para hanapin ang kanyang cellphone. Tinignan niya ang calendar para isipin ang kanyang dalaw. Bakit? Nag-aalalang tanong nga ni Marie na nakita nga niyang natataranta ang kanyang kaibigan. Late ako ng 2 linggo. Kinakabahan na sabi ni Kate. Huwag mong sabihin. Napasinghap nga na sabi ni Marie. Nang nakita nga ni Marie, nang biglang namuti ang itsura ni Kate, pati ito ay kinabahan. Agad namang nagpaalam si Marie para bilhan ng pregnancy test si Kate. Nang dumating nga si Marie ay agad namang kinuha ni Kate ang pregnancy test at nagpunta sa banyo. Kinakabahan si Kate habang ginagawa ang test. Nanlaki ang mata ni Kate nang nakitang positive ang resulta. Dahil sa hindi nga siya makapaniwala, sinubukan niyang muli na mag-test hanggang sa nagamit na nga niya ang 3 PT na binili ni Marie. Lahat positive? Hindi makapaniwalang bulong ni Kate sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala si Kate sa naging resulta. Niyakap na nga lamang niya ito at kinomfort. Shh, magiging okay din ang lahat. Bulong nga na sabi ni Marie sa kaibigan. Hindi na nga napigilan ni Kate na napaluha. Hindi pa ako handa. Marie, hindi ko naman sinasadya yun eh. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko na bang maging ina. Alam mo namang kakagraduate lang eh. Umiiyak nga na sabi ni Kate. Huwag kang mag-alala. Alam kong magiging mabuti kang ina. Kasi mabuti kang tao. Tsaka andito naman kami nila nanay at tatay para tulungan ka eh. Lalong-lalo na at meron din ng mga magulang mo na alam kong ngayon pa lang ay nasa tabi mo na gumagabay sa'yo. Seryosong sabi nga na Marie habang pinapatahan nga sa pag-iyak ang kaibigan. 5 taon ang lumipas, malalaki na rin ang mga anak ni Kate. Triplets nga ang anak ni Kate, 2 lalaki 1 babae. Hindi may tatanggi ni Kate na naging mahirap ang kanyang dinanas mula nang siya ay nanganak, ngunit nalagpasan nga niya ito dahil meron nga si Marie at ang kanyang magulang na walang sawang sumusuporta sa kanya. Mark, Mason, Katie? Sigaw nga ni Kate sa labas ng kanilang bahay. Oh, tinatawag na kayo ng mama niyo, tara na sa bahay niyo? Hinihingal nga na sabi ni Marie. Hindi kasi nagtinda sa palengke si Marie dahil gusto nga niyang makabanding ang kanyang mga inaanak. Ninang, tara po sa loob! Masayang pag-aya ni Mark habang hinihila na naman siya ni Mason. Samantalang si Katie naman ay nauna na ngang tumakbo pauwi ng kanilang bahay.
Naku, pawis na pawis kayo. Natatawang sabi nga ni Kate. Grabe sis, ang daming energy. Hindi ko na kaya ah. Pagrereklamo nga ni Marie. Buti nga ikaw tumagal ka sa buong hapon eh. Ako wala pang 1 oras sobrang pagod na. Natatawang sabi nga ni Kate. Naupo naman si Marie at masayang pinagmamasdan si Kate na nakangiting inaasikaso ang triplets na bata. Sabay-sabay silang nagsalo ng panggabihan at habang naglalaro ang mga bata, sa kanilang kwarto ay tinutulungan nga ni Marie si Kate sa pagligpit nga ng kanilang pinagkainan. Wala ka bang balak ipakalalang mga bata sa tatay nila? Seryosong tanong ni Marie. Hindi ko naman gaano kakilala yung lalaki pero kung sakaling magkakilala kami ulit, hindi ko naman ipagkakait yung karapatan sa kanila, sa mga bata. Lalong-lalo na naghahanap din ng ama yung mga bata minsan. Mahinahon nga at medyo malungkot na saad ni Kate. Alam mo kamukhang kamukha mo sa Katie. Pero yung kambal na lalaki, walang nakuha sa'yo eh. Nakakurious tuloy ako sa itsura ng ama nila. Paniguradong gwapo. Dahil tignan mo yung itsura ni Mark at Mason. Nakangiting sabi nga ni Marie. Pilit nang initian nga ni Kate si Marie sa kanyang sinabi. Sa totoo lang talagang kamukhang kamukha nga ng kambal niyang lalaki si Albert. Ilang taon man ang lumipas, ang totoo, malinaw pa rin ang itsura sa kanya ni Albert. Pinagdasal na nga lamang ni Kate na kung sakaling magkita muli sila at sinabi niya ang tungkol sa mga bata, buong puso nga sana itong tanggapin ng lalaki. Ilang taon pa ang lumipas, 7 taong gulang na nga ang triplets na anak ni Kate. Habang tumatanda ang bata, ay mas lalong lumalaki ang gastos at hindi na nga kinakaya ng sahod ni Kate sa ospital sa kanilang probinsya. Oh, parang ang lalim naman ata ng iniisip mo dyan. Nakakunot noong ang tanong ni Marie. Ano namang dala mo, Aber? Natatawang tanong ni Kate nang may nakita nga siyang daladala ni Marie na alak na nakasupot. Beer, ilang araw na kasi kitang nakikitang balisa parang ang laki ng problema mo. Kaya heto, heart to heart talk tayo. Masayang sabi nga ni Marie kay Kate. Malungkot na napangiti ang babae. Laking pasalamat talaga niya sa Diyos. At biniyayaan nga siya ng kaibigan na katulad ni Marie. Masayang iniabot nga ni Marie ang beer sa kaibigan at tinanggap naman ito ni Kate. So, anong problema natin? Taas kilay nga na tanong ni Marie. Hindi na talaga kaya ng sahod ko sa ospital para sa 3 eh. Ngayon pa, magsisimula na sa grade school ang mga bata kaya pinag-iisipan ko ang lumuwas ulit sa syudad para maghanap ng trabaho sa mga ospital. Seryosong sabi ni Kate. Anong problema? Bakit hindi yun ang gawin mo? Nagtatakang tanong ni Marie. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin mag-isa. Lalo na at malalayo kami kina nanay at tatay. Nakayukong sabi nga ni Kate na para ba itong nawawala ng pag-asa sa buhay. Sasama naman ako sa iyo eh, kaya paniguradong kakayanin natin. Nakangiting sabi naman ni Marie. Nanlaki ang mga mata ni Kate sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nagkibit balikat na nga lamang si Marie sa naging reaksyon ni Kate. Nagmamahal na rin kasi ang gamot ni tatay. Si nanay naman at bunso ang bahala sa pwesto ko sa palengke para may panggastos sila sa bahay at pag-aaral ni bunso. Malungkot nga ning initian ni Marie si Kate. Niyakap naman ni Kate si Marie. Tara, kaya natin to para sa pamilya. Biglang sigaw nga ni Kate. Natawa na nga lamang si Marie. Biglang pagsaya nga ni Kate habang tumatango-tango. Nagayos na nga si Kate sa kanilang bahay at nagimpake na nga kinabukasan. Ganon din ang ginawa ni Marie. Ang mga magulang naman ni Marie ay todo nga sa paglalaro sa mga bata para makabanding nga ito bago lumuwas. Mama, matagal pa ba tayo dun sa syudad? Curious na tanong nga ni Mark. Doon na po pa kami mag-aaral? Excited na tanong pa nga ni Mason. Ako kahit saan okay lang basta kasama ko si Mama. Nakangusong sabi pa nga ni Katie. Naaliw naman si Kate sa kanyang mga anak. Walang tigil itong namamangha sa pagkakaiba ng ugali ng triplets niyang mga anak pero pare-parehas na mababait. Hindi ko alam kung gaano tayo katagal doon pero oo, doon na muna kayo mag-aaral ha.
Nakangiting sabi nga ni Kate. Nalungkot naman si Mark. Si Mason naman ay baka sa mukha ang pag-excited at si Katie naman, sakto lang nakangiti lang. Mamimiss ko sila nanay at tatay. Malungkot na sabi nga ni Mark. Di bale dadalawin naman natin sila nanay at tatay kapag bakasyon at araw-araw nating ipapatawag kay Ninang. Masayang sabi nga ni Mason sa kanyang lalaking kambal. Napangiti naman si Kate at patuloy na nag-ayos nga ng kanilang gamit. Tinawagan na nga rin ni Kate ang dati nilang landlord para sana kunin nga ulit ang dati niyang apartment. Ngunit may iba nang tumitira doon. Nakahinga na nga lamang ng maluwag si Kate nang nabalita nga sa kanya ni Marie na available daw ang dati niyang apartment. Maagang lumawas nga papuntang syudad ang mag-iina kasama si Marie. Nasiyahan naman ang mga bata sa mga matataas at malalaking building na kanilang nakikita. Ang ganda dito! Masayang sabi nga ni Mason habang nakatingin sa bintana sa bus. Huwag ka nang umiyak, Mark. Makikita pa naman natin ulit natin sila nanay at tatay eh. Pagdatahan nga ni Katie sa kanyang kakambal na si Mark. Kinakabahan ako, baka mawala tayo dito eh. Ang daming tao. Humihikbing sabi nga ni Mark. Hindi kita hahayaang mawala, lalong-lalo na si mama mo. Nakangiting sabi naman ni Marie kay Mark at sabay niyakap nga ito para mapakalma. Hindi naman makapagsalita si Kate dahil ang totoo kinakabahan nga ito sa bagong yugto ng kanilang buhay. Siyempre mas tahimik kasi sa probinsya. Malungkot naman itong napatingin sa kanyang mga anak habang naalala nga si Albert. Kamusta na kaya siya? May sarili na kaya siyang pamilya? Magkikita pa kaya kami ulit? Matatanggap niya kaya ang mga bata? Tanong na ni Kate sa kanyang isipan. Nang nakarating na nga sila sa apartment ni Marie, ay nagulat nga si Kate. Wala pa ring pinagbago. Hindi makapaniwalang sabi nga ni Kate. Kaya nga nagulat din ako. Dami ko tuloy naalala bigla. Natatawang sabi ni Marie. San mo balak mag-apply? Biglang tanong ni Marie kay Kate habang sinisimulan nga maglinis at mag-ayos ng kanilang mga gamit. Sa pinakamalapit na ospital dito sa apartment mo. Ikaw, saan ka mag-a-apply? Masayang tanong nga ni Kate sa kaibigan. Hindi ko pa alam pero iikutin ko lahat ng pwedeng pag-applyan dito. Natatawang sabi nga ni Marie. Napag-usapan naman ng magkaibigan na sina Kate na nga munang maghahanap ng trabaho para si Marie ang magbantay ng mga bata habang hindi pa nga nagsisimula ang pasukan. Kapag pumasok na ang mga bata, saka naman maghahanap ng trabaho si Marie. Tinanggihan ito noong una ni Kate ngunit dahil sa pagpumupulit ng kaibigan ay napapayag na nga rin ito. Hindi ka ba talaga sasama mamaya pare? Mayabang na tanong nga ng kaibigan naman ni Albert. Wala akong interes sa mga yan. Masungit na sagot nga ni Albert sa kaibigan na pinipilit nga siyang sumama sa isang blind date. Huwag mong sabihin hindi mo pa nakakalimutan yung babaeng naka-one night stand mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Ricky sa kaibigan. Napabuntong hininga na nga lamang si Albert at binalin nga ang atensyon sa trabaho. Nagkibit balikat na lamang si Ricky. Kung hindi mo naman pala nakalimutan yung babaeng yun, bakit hindi mo nalang hinanap? Nakataas kilay nga na tanong ng kaibigan ni Albert. Sa tingin mo, hindi ko sinubukan yan? Naiiritang tanong naman ni Albert. Nang nakaalis na nga ang kaibigan ni Albert, ay paddabog nga niyang sinandal ang kanyang likod sa kanyang upuan. It's been years, pero ni minsan ay hindi niya pa rin nakakalimutan si Kate. Isang pikit lang ni Albert, napakalinaw nga pa rin sa kanyang alaala nila ni Kate nung unang nakita nga ang babaeng walang tigil sa panggugulo sa kanyang isipan. Tumagal ng buwan at hindi na nga nakita ni Albert si Kate, kaya naman sinubukan niya itong ipahanap gamit ang kanyang litrato sa CCTV na pilit niyang hiningi sa may-ari ng club. Ngunit ilang taon na nga ang lumipas ay kahit ni isang balita kay Kate walang natanggap si Albert. Si Kate naman ay walang tigil na nag-apply sa iba't ibang hospital na alam niya sa syudad.
Makalipas nga ang isang linggo ay ni isa sa mga nag-interview sa kanya, hindi pa rin nagpaparamdam. Kahit sinabing tatawagan na lang siya. Wala pa rin ba? Nag-aalalang tanong nga ni Marie sa kaibigan na problemado. Wala nga eh. Ang hirap palang maghanap ng trabaho sa syudad. Mag-a-apply na lang ulit ako bukas sa isa pang ospital. At kung wala pa rin ibang trabaho, ayun, maghahanap na muna ako ng iba. Malungkot na sabi nga ni Marie. Nawawala na nga ng pag-asa si Kate. Inasahan niyang hindi ganun kadali paghanap nga ng trabaho, ngunit hindi niya inaasahan na tatagal ng ilang linggo at wala pa rin siyang nahahanap na trabaho. Isang araw nagulat na nga lamang si Kate nang may natanggap nga siyang email mula sa isa sa mga ospital na pinasahan nga niya ng kanyang resume. Napasigaw at napatalon-talon nga si Kate nang nabasa nga niyang nakapasa siya sa screening at pinapapunta nga siya sa ospital para sa kanyang final interview. Bakit? Anong nangyari? Natatarantang sabi nga ni Marie. Babe, tignan mo! Excited na sabi ni Kate at masayang ipinakita nga ang email na natanggap niya. Napahiyaw naman sa sobrang saya si Marie at sabay na ngang nagtatatalo ng dalawa. Nang dumating ang araw, ng pagpunta ni Kate sa ospital, hindi nga niya aasahan na agad-agad nga siyang tatanggapin matapos ang final interview niya. Hindi napigilan ni Kate ang kanyang mga luha at nagpasalamat nga sa bago niyang boss at tinanggap siya. Nalungkot naman si Marie nang makita nga niya ang malungkot na itsura ni Kate pag-uwi. Sinalubong ni Marie ang nangyakap ang kanyang kaibigan para i-comfort. Huwag ka nang mag-alala, may tatanggap din sa'yo. Mahina akong sabi naman ni Marie. Babe, tanggap ako. Doktor na ako sa isa sa mga malalaking ospital. Biglang sigaw ni Kate. Nagulat si Marie, ngunit nang nag-sink in ang mga sinabi ni Kate, napatalon nga ito sa sobrang saya at niyakap ng mahigpit ang kaibigan. I'm so proud of you. Masayang sabi naman ni Marie. Kabado man ngunit matapang na hinarap ni Kate ang bagong yugto sa kanyang buhay. Ilang buwan ang nakalipas, naging regular na nga si Kate sa ospital. Nagsimula na nga ring mag-aral ang kanyang mga anak na sina Mark, Mason at Katie. Si Marie naman ay naging manager sa isang 5-star hotel. Panggabi ang duty ni Kate kaya naman pag-uwi galing sa trabaho, aasikasuhin nga niya ang kanyang mga anak at sasabay sila kay Marie sa pagpasok bago matulog. Gigising ito ng hapon para sunduin ang kanyang mga anak at aasikasuhin bago umalis para pumasok nga sa trabaho at si Marie ang makakasama nila sa pagtulog. Wala kang duty? Nagtatakang tanong ni Marie nang pagka-uwi nga nito galing trabaho hindi pa rin nakaayos si Kate. Day off ko. Ikaw, bakit may alak ka? May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Kate. Nagka-problema lang sa trabaho. Maliit na bagay. Malungkot na sabi ni Marie. Gusto mong pag-usapan? Umiling-iling si Marie. Hindi na, kaya ko na to. Tara magpahinga na tayo. Gusto man ni Kate na malaman ang problema ng kaibigan pero mas lalong nananahimik na nga si Marie kung pipilitin nga niyang magsabi ito. Kahit punong-puno ng pag-aalala si Kate, ay pinagdasal niya na lang na magiging maayos din ang problema ni Marie. Parang ang bilis ng araw kapag day off, no? Pagrereklamo nga ni Kate sa kanyang katrabaho. Totoo nga, natatawang sabi sa kanya ng kanyang katrabaho. Samantalang si Albert, nilulunod nga ang sarili sa trabaho. Dahil sa sobrang puyat, ay nahuli nga itong gumising kaya naman nagmamadaling nagpunta sa kanyang kumpanya dahil may meeting nga itong magaganap. Sir, nasabihan na po ba ang mga board members? At so far wala naman pong problema. Pagbabalita nga ng sekretary ni Albert. Sige, keep me updated, I'm on my way to the office. Nagmamadaling sabi naman ni Albert habang nagmamaneho. Ilang minutong nakalipas ay dire-diretso nga siyang tinatawagan ng kanyang sekretary at habang inaabot nga ni Albert ang kanyang cellphone ay nahulog nga ito sa ilalim ng upuan. Dahil sa pagmamadali at pagkataranta sa pag-abot nga ni Albert sa kanyang cellphone, hindi niya nagawang iliko ang manibela
Kaya naman nabunggo ito ng sasakyan. "Doc, emergency! Meron pong na-aksidente, car crash!" Sigaw nga ng isang nurse. Agad namang nagmadali na pumunta si Kate papuntang emergency room at tinignan ng lalaking punong-puno ng dugo sa buong katawan. Habang inooperahan ito at ginagamot ni Kate, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at napasinghap nang namukaan nga niya ang lalaki. Huminga ng malalim si Kate at pilit na kinakalma ang sarili. Nakaramdam ito ng takot para sa buhay ng ama ng kanyang mga anak at nakasalalay nga sa kanya. Kahit sobrang kabado si Kate ay nagawa nga niyang operahan ng maayos at naisalba nga ang buhay ni Albert. "Doc, kilala niyo po bang pasyente?" Nagtatakang tanong nga ng isang nurse. Oo. Hindi alam ni Kate kung paano nga niya sasabihin kung paano niya makilala si Albert, ngunit laking pasasalamat na lang nito na hindi na nga muling nagtanong ang nurse. Malungkot na pumasok nga si Kate sa kwarto kung saan nakastay si Albert. Malungkot niyang pinagmasdan ng lalaking hindi niya nagawang makalimutan. "Hindi ko akalain na sa gantong paraan tayo magkikita." Malungkot na sabi ni Kate kay Albert na natutulog. 1 linggo ang nakalipas nang nagising si Albert matapos ang aksidenteng nangyari sa kanya. Ramdam na ramdam ni Albert ang sakit na nararamdaman sa buong katawan niya, ngunit hindi naging matagal ang paggising niya dahil natulog nga ulit ito. Agad naman itong chinek ni Kate at nakahinga ng maluwag nang hindi na nga delikado ang lagay ni Albert. Hindi alam ni Kate kung bakit, ngunit siya ang nag-asikaso kay Albert. Sobrang saya niya nang malaman niyang nagkamali na nga si Albert, ngunit bigla rin itong kinabahan sa magiging reaksyon ni Albert sa kanya. "Makikilala niya pa kaya ako?" Kabadong tanong nga ni Kate sa kanyang isipan. Habang chinecheck nga ni Kate ang lagay ni Albert, ay nagising na nga si Albert. Agad namang lumapit si Kate sa tabi ni Albert. Hindi makapaniwalang lalaki nang nakita nga niyang babaeng matagal na nga niyang hinahanap. Nasa harapan niya ngayon. Pero dahil araw-araw niyang iniisip si Kate, alam niya ang babaeng nasa harapan niya ay ang babaeng matagal na ngang naninirahan sa kanyang isipan. "Nananaginip pa ako?" Nangihinang tanong ni Albert. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Nakangiting tanong ni Kate. Nang narinig nga niyang nagsalita si Kate, ay biglang bumangon nga si Albert, ngunit napahiyaw nga dahil sa sakit. "Huwag ka basta-basta gumagalaw. Baka magbukas ang mga sugat mo," natatarantang sabi nga ni Kate. "Albert." Pagpapakilala nga ni Albert kahit bakas sa mukha na nahihirapan nga siya dahil sa kanyang mga sugat. Napangiti naman si Kate. "Ganyan na nga ang lagay mo, nagawa mo pang magpakilala. Hindi ko ba nasabi ang pangalan ko nun?" Natatawang sabi nga ni Kate. "Kate." Pag-uulit nga ni Albert. Paulit-ulit na binanggit ni Albert ang pangalan ni Kate sa kanyang isipan hanggang sa napako na nga ang pangalan ng babae sa kanyang isip na matagal niya nga niyang inaasam na makita. Mas lalong natawa naman si Kate sa pagkatulala sa kanya ni Albert. "Hindi ko akalain na maaalala mo pa pala ako." Kinakabahang sabi nga ni Kate. "The woman who got away?" Seryosong sabi nga ni Albert pero may halong biro. Tinignan niya ng malagkit si Kate na parang nangungusap ang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ng babae. Halos lahat ng parte ng kanyang katawan ay nanginig dahil nga sa mga titig ni Albert na nakakatunaw. Nagkatitigan ang dalawa hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Kate. Umiwas naman kaagad si Kate sa kanilang titigan at nagmamadaling tinignan ang kanyang cellphone. "Magpahinga ka na. Titignan ko lang ang ibang mga pasyente." Natatarangtang sabi nga ni Kate. Aalis na nga sana ito nang biglang hinawakan nga ni Albert ang kanyang kamay. "Babalik ka rin ba?" Malambing nga na tanong ni Albert. Hindi alam ni Kate kung bakit pero tumango siya sa tanong nga ni Albert kahit alam niyang hindi na nga niya magagawang bumalik. Dahil matapos ang kanyang trabaho, ay diretso nga siyang umuwi. "Mama!" Sigaw nga ni Kate nang nakitang nakarating na nga ang kanyang ina. "Mama, kain na tayo, nagluto po si Ninang." Masayang pag-aya sa kanya ni Mark habang
pinagkukuha nga ang dalang gamit ni Kate. Eto ma, kinuhanan ko na po kayo ng plato oh. Proud na sabi naman ni Mason. Napangiti naman si Kate sa mga anak niya. Napakaswerte ni Kate at biniyayaan nga siya ng mga anak na sobrang bait at matulungin. Habang nagpapalit ang mga bata ay lumapit nga si Marie kay Kate. Bakit parang problemado ka? Kanina ka pa malungkot ah. Marie, pasyente ko si Albert. Malungkot na bulungan ni Kate. Albert? Yung ama ng mga bata. Mahinang sabi nga ni Kate. Napasinghapang kaibigang si Marie. Talaga? Anong balak mo? Ipakikilala mo na ba ang mga bata? Nag-aalalang tanong nga ni Marie. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam. Nung una gusto kong sabihin pero nung nakita ko siya ulit, parang bigla ako napaatras. Parang naduwag ba? Natatakot kasi ako eh. Paano kung ilayo niya yung mga anak ko? Hindi ko kaya. Problemadong sabi nga ni Kate. E di wag mong i-push ang sarili mo kapag hindi ka pa ready. Kapag ready ka na, e di saka mo ipakalalang mga bata. Nakangiting sabi nga ni Marie. Gumaan naman ang pakiramdam ni Kate sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kapag ready na ako, sasabihin ko kaagad. Kapag mas gumanda ang lagay ni Albert, sasabihin ko ang tungkol sa mga bata. Desididong sabi nga ni Kate sa kanyang isipan. Hello, kamusta na ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong nga ni Kate. Isang araw kay Albert sa ospital. Okay naman. Nakakagalaw na ako, medyo masakit pa nga nasa ulo ko pero sa katawan ko ayos na. Masaya ang sabi naman ni Albert. Nginitian ito ni Kate at sinuri ng mabuti ang mga sugat ni Albert. Habang sinusuri nga ni Kate ang mga sugat ni Albert, ay naglakas loob nga si Kate na kausapin ang lalaki. Kapag naalis na ang bandage mo sa ulo, may sasabihin ako sa'yo. Kabadong sabi nga ni Kate. Magko-confess ka na ba sa akin? Pagbibiro pa nga ni Albert. Namumulang umiling-iling si Kate kay Albert at natuwa naman si Albert sa naging reaksyon ng babae. May gusto lang ako ipakalala sa'yo. Nahihiya at kinakabahan nga na saad nga ni Kate. Na-curious naman ako. Kailan ba maalis ang bandage ng ulo ko? Kahit sana ngayon na. Excited na tanong pa nga ni Albert. 1 to 2 weeks pa. Depende sa paggaling ng sugat mo sa ulo. At result ng x-ray. Seryosong sabi nga ni Kate. Tumangutango naman si Albert habang iniisip kung sino ang ipakikilala nga sa kanya. Sino kayang ipakikilala niya? Tanong nga ni Albert sa kanyang isipan. Habang nag-iisip ay nanlaki nga ang mga mata ni Albert nang naisip nga niyang ipakilala nga ni Kate ang kanyang asawa sa kanya. Umiling-iling si Albert para maalis nga sa kanyang isipan ang posibleng asawa ni Kate. Matagal ko siyang hinanap kaya hindi ko siya pakakawalan pero sana wala pa siyang asawa. Mahinang bulungan ni Albert sa kanyang sarili. Bigla namang sumakit ang ulo ni Albert sa kakaisip kaya naman minabuti na nga lamang na magpagaling para makilala nga niya ang ipakikilala nga sa kanya ni Kate. Sa isang buong linggo, hindi makapaniwala na okay at wala nang problema sa ulo ni Kate. Natuwa naman ito at gumaling na nga si Albert ngunit kinabahan din ito dahil ipakikilala nga niya ang mga bata sa kanya. Sa isang linggong nagkakausap, sina Kate at Albert ay naging malapit na nga ito sa isa't isa at mas naging komportable na nga si Kate kay Albert. Lagi itong nag-uusap kung may oras nga si Kate. Kinilala nila ang isa't isa sa buong linggo na paghihintay nga sa paggaling ng ulo ni Albert. Magaling na ako. Kahapon pa. Kailan mo naman ipakikilala sa akin yung sinasabi mo? Kabadong tanong nga ni Albert. Ha? Busy pa kasi sila eh. Baka after day off ko na lang. Natataranta at kinakabahan naman na saad ni Kate. Sila? Tila nagtatakang tanong ni Albert habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Tatlo sila. Tatlo silang ipakikilala ko. Saad nga ng babae. Matapos ang duty ni Kate ay agad nga itong umuwi para makasama ang kanyang mga anak. Day off niya at walang pasok ang mga bata kaya napagdesisyonan nga niyang ipasyal sa labas ang kanyang mga anak. Talaga po, Mama? Lalabas po tayo? Tanong nga ng mga to. Ma, pwede po ba tayong bumili ng laruan? Tanong naman ni Mason
na may halong pagka-excite. Ma, ako po, gusto ko lang po kumain sa labas. Masayang sabi naman ni Mark. O sige, gagawin natin at bibili natin lahat ng gusto nyo ngayon. Tumatawang sabi nga ni Kate. Matapos magpahinga saglit nga ni Kate, ay pinasyal na nga niya ang kanyang mga anak matapos silang magsimba. Una nilang ginawa ay kumain sa lugar kung saan ang gustong pagkain nga ni Mark. Nagpunta naman sila sa isang shop na puno ng mga laruan at binilhan nga ni Kate ng tig-isang laruan ng mga bata. At ang last na pinuntahan na nga nila ay ang playground. Masayang pinagmasdan nga ni Kate ang kanyang mga anak na masasayang naglalaro. Ngunit nalungkot din ito kaagad nang nakita niyang bakas sa mga mata ng mga bata ang pagkainggit sa ibang batang naglalaro habang kasama nga ang kanilang ama. Ma, hindi po ba kami gusto ni Papa? Malungkot na tanong nga ni Mark habang ang dalawa nga niyang kambal ay naiiyak na nga na tinititigan si Kate. Paano mo naman nasabi? Mahal na mahal ko kayo ng papa nyo. Nagkasakit lang kasi si papa nyo kaya hindi niya kayo nagawang dalawin. Pagsisinungaling nga ni Kate. Talaga po? Kapag po ba gumalik na po si Papa, tatalawin na po niya kami? Umiiyak na tanong pa nga ni Katie. Parang dinudurog ang puso ni Katie habang tinitignan nga ang kanyang mga anak. Sinisi nga ni Kate ang sarili dahil hinayaan niya pang masaktan ang kanyang mga anak dahil lang sa hindi pa nga siya handang sabihin kay Albert na nagbunga ang isang gabing pagsasama nila. Gusto niyo bang dalawin ng papa niyo? Malungkot nang initian pa nga ni Kate ang mga anak. Nanlaki naman ang mga mata ng bata sa sinabi nga ni Kate. Lahat ng lungkot na nakita nga ni Kate sa mga mukha ng triplets ay napalitan ng masasayang reaksyon. Pwede po ba namin siyang dalawin kahit may sakit siya? Hindi po ba siya magagalit sa amin? Siyempre naman hindi. Paniguradong matutuwa pa yun. Sad pa nga ng babae. Napangiti naman ng mga bata sa sinabi ni Kate. Kaya naman kinabukasan agad nga na ipinunta nga ni Kate ang mga anak niya sa ospital. Dito muna kayo kay Ninang ha? Kakausapin ko muna si Papa sa loob. Malambing na sabi nga ni Kate at tinignan si Marie. Tumango naman si Marie at ganun din ang ginawa ng triplets. Masayang ngumiti si Albert nang nakita nga niyang pumasok na nga sa room niya si Kate. Ang aga mo naman ngayon, di ba mamaya pa ang duty mo? Namiss mo ako kaagad no? Natatawang sabi nga ni Albert. Albert, naalala mo yung sinabi kong may pakikilala ko sa'yo? Kinakabahan na tanong nga ni Kate. Kasama mo na ba? Excited na akong makilala ang sinasabi mo. Masayang sabi pa nga ni Albert. Nawala naman ang mga ngiti sa mukha ni Albert nang nakita nga niyang hindi mapakali si Kate. Pero may nabuti na nga lamang niyang manahimik at hinintay na nga na maging handa si Kate sa pagsasalita. Ilang minutong nakalipas, nakakuha na nga rin ng lakas si Kate para magsalita. Hindi ko kasi inakala na magkikita pa tayo pero ngayon na nagkita tayo ulit. Ayokong alis yan ka ng karapatan para makilala sila. Albert, nagbunga ang isang gabi na pagsasama natin. Kinakabahan na pag-amin nga ni Kate. Nanlaki ang mga mata ni Albert. Parang hindi pumapasok sa kanyang isipan ng mga sinabi ni Kate. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagugulahan na tanong nga ni Albert. Nabuntis ako nung gabing may nangyari sa atin. Mahinang sabi nga ni Kate at nag-iwas nga ng tingin kay Albert. Ibig mong sabihin, may anak tayo? Hindi pa rin makapaniwalang tanong nga ni Albert. Kabadong tumango si Kate habang si Albert ay napahalumbaba nga sa noo. Ilang minuto na naman ang nakalipas nang nag-sink in na nga kay Albert ang lahat at naikalma na nga ang sarili. Anong pangalan ng anak natin? Seryosong tanong nga ni Albert. Mark, Mason and Katie. Malumani na sabi ni Kate. Ha? Ba't ang dami mo namang pinangalan sa anak natin? Nagtataka pa nga na tanong ni Albert. Nauna si Mark, sumunod si Mason at nag-iisang babae na si Katie. Triplets ang anak natin, Albert.
Kabadong initian nga ni Kate sa Albert habang si Albert naman ay napanganga sa gulat. Hindi na hinintay pa ni Kate ang sagot ni Albert at lumabas na nga ng kwarto para tawagin ang mga bata. Nahihiyang nga na pumasok ang mga bata at todo kapit sila sa damit ni Kate habang nagtatago sa kanyang likuran. Tinitigan nga ni Albert ang mga bata at ganun din ang ginawa ng mga bata kay Albert. Nagtitigan nga ang mga to na para bang minimemorize ang kanilang muka. May mga anak ako. May anak kami. Bulungan ni Albert sa kanyang isipan. Nangilid ang mga luha nga ni Albert at pinilit ang sarili na tumayo. Agad namang lumapit si Kate para alalayan nga si Albert. Ngunit pinigilan nito ni Albert. Dahan-dahang lumapit nga si Albert sa mga bata at lumuhod para mapantayan ang taas ng mga bata. Hello? Nahutal nga ni Bate ni Albert. Nangilid naman ang mga luha ng mga bata at naghawak kamay. Nilapitan naman ito ni Kate at marahan na tinulak nga ang mga bata papalapit kay Albert. Tiningala naman ng mga bata si Kate at nginitian ito ng sobrang tamis matapos tumangon sa mga anak. Hello po, ako po si Mark, ang panganay sa amin. Nahihiyang pagpapakilala ni Mark. Ako po ang sumunod, si Mason. Sabi naman ni Mason habang pasulyap-sulyap kay Albert. Katie po, ako po ang nahuli. Nakangusong sabi nga ni Katie habang nakatago nga sa likod ng mga kakambal. Pwede bang yakapin niya si Papa? Naiiyak nga na tanong ni Albert at itinaas ang kanyang mga kamay para antayin ang yakap ng mga bata. Nagsiiyakan ng mga bata at niyakap nga si Albert habang paulit-ulit na tinatawag nga na Papa hanggang sa lahat sila ay kumalma. Matapos nga kumalma ng mga bata ay hindi pa nga rin ito binitawan ni Albert. Hawak kamay niya itong nilapit sa kanyang kama para lahat sila ang nakaupo. Papa, may sakit pa rin po ba kayo? Malungkot na tanong ni Katie. Sabi po kasi ni Mama, kaya hindi mo daw po kami mapuntahan kasi po may sakit po kayo. Pagkukwento nga ni Mason. Napatingin naman si Albert kay Katie. Nagtaka ito, bakit niya sinabing may sakit si Albert sa mga bata? Pilit nang initian nga ni Kate si Albert. Naintindihan naman ang kaagad ni Albert kung bakit ganun ang sinabi ni Kate sa mga bata. Para hindi magalit ito sa kanya. Kapag po ba mawawala sakit niyo, uwi na po kayo sa bahay? Malambing na tanong pa nga ni Mark. Nagulat naman si Kate sa tanong ng anak at nataranta. Anong oras pala? Kailangan nang magpahinga na Papa niyo. Tibale malapit nang gumaling si Papa at araw-araw niya kayong dadalawin. Natatarantang sabi nga ni Kate. Ngumiti naman ang napakalawak ang mga bata at niyakap muli si Albert. Hayaan niyo, lagi na tayong magkikita at magsasama. Konti na lang makakalabas na si Papa dito dahil ginagamot ako ni Mama. Makangiting sabi naman ni Albert. Masaya namang tumango ang mga bata at isa-isang nagpaalam nga kay Albert. Bago umalis at pinakilala rin ni Kate si Marie kay Albert. Nang nakalis na nga ang lahat, bumalik lahat ang kaba na naramdaman nga ni Kate at tinanda ang sarili sa galit na mararamdaman ni Albert. Ilang taon ng mga bata? Masayang tanong nga ni Albert. 7 taon kasi simula nila sa grade school. Nung kailan lang? Nagtatakang sagot nga ni Kate. Excited na akong lumabas dito para naman makasama ko sila ng lubusan. Masayang sabi ni Albert at dahan-dahang hiniga ang sarili. Lumapit naman kaagad si Kate kay Albert para alalayan nga ito sa paghiga. Hindi ka ba galit? Nagtatakang tanong nga ni Kate. Napangiti naman si Albert kay Kate. Hindi ko magawang magalit. Hindi naman kita masisisi dahil hindi naman tayo magkakilala nung gabing yun pero magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala akong tampo na nararamdaman. Ilang taon din kasi akong nawala. Ilang taon ang nalagpasan ko sa paglaki nila, sa buhay nila. Pero habang nag-uusap kami ng mga bata, nakaramdam ako ng bilib sa'yo. Napalaki mong maayos at mababait at matatalino ang 3 ng mga anak natin. Nang mag-isa, napalaki mong malulusog. Nang wala ako na ama nila,
Kaya salamat dahil pinaalam mo sa akin at salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Hayaan mo, ngayong nandito na ako, may kasangga ka na sa lahat lalong-lalo na tungkol sa mga bata. Malambing at nakangiting sabi pa nga ni Albert. Parang hinahaplos ang puso ni Kate sa mga salita ni Albert. Mga salitang hindi niya alam na magpaparamdam nga ng ginhawa sa kanya. Niyakap naman ito ni Albert na ikinaiyak nga lalo ni Kate. Halos lahat ng paghihirap at sakit na naramdaman nga ni Kate ay nailabas nga niya kay Albert dahil lang sa mga sinabi ni Albert sa kanya. Bago makalabas nga si Albert ay kinausap niya ng masinsinan si Kate. Hindi na nga gusto ni Albert ang mawalay sa mag-iina at ayaw nang magsayang ng oras o maski segundo si Albert na hindi kasama ang kanyang mga anak. Hindi ko alam, Albert. Hindi ko ata kayang malayo ang mga anak natin ng matagal na panahon. Nakayuko at malungkot na sabi nga ni Kate. Wait, in case you misunderstood, kasama ka sa kinukuha ko, Kate. You and our children. I want all of you to stay with me, of course. We will be sleeping in separate rooms hanggang sa... Sagutin mo ko. Nakangiting sabi nga ni Albert at kinindatan pa nga si Kate. Namula naman si Kate at agad na iniwas nga ang tingin kay Albert. Pwedeng pag-isipan ko muna? Parang biglaan kasi at malaking adjustment ulit ito sa mga bata. Lalo na at kaka-adjust lang nila sa paglipat namin. Nagala lang sabi nga ni Kate. Kung ganoon, ako na lang maninirahan sa inyo. Katabi ko ang mga bata sa pagtulog. Malawak na nakangiti nga si Albert at napabuntong hininga naman si Kate. Alam niyang hindi na nga magpapatalo si Albert kaya sumang-ayon na nga lamang ito. Pero kakausapin ko muna si Marie. Kung okay lang sa kanya papayag ako. Pagmamatigas nga ni Kate. Pagka-uwi nga ni Kate, sa trabaho kinausap kaagad nga ni Kate ang mga bata. Mama, kahit saan po okay lang po basta makasama ko po kayong pareho ni Papa. Seryosong sabi nga ng panganay na si Mark. Wala pa rin naman pong magbabago, matadagdagan lang po tayo. Nakangiting sabi nga ni Mason. Gusto ko po na buo tayong pamilya. Nakangusong sabi nga ni Katie. Napabuntong hininga si Kate. Naisip nito na mas matured pa nga ang kanyang mga anak kesa sa kanya. Kinausap rin naman ni Kate si Marie nang nagising nga ito. Ano pang pinoproblema mo, Kate? Mabubuo na ang pamilya ng mga bata. Single naman kayo pareho. At mapapabilis ang pagkilala niyo sa isa't isa kung sa iisang bahay lang kayo nakatira. Seryosong sabi nga ni Marie. Nagkibit balikat na nga lamang at napaisip ng mabuti. Kasi ewan ko kung ano ba tong nararamdaman ko. Naiiritang sabi nga ni Kate. Anong hindi? Alam mo ang nararamdaman mo. Alam mong may gusto ka kay Albert at natatakot ka lang na baka tuluyan kang mahulog sa kanya kapag sa iisang bubong na kayo nagsama. Nakangising sabi naman ni Marie. Nanlaki ang mga mata ni Kate sa gulat at hindi nakapagsalita. Simula nang narinig niya ang mga salitang may gusto nga siya kay Albert, ay parang agad niya itong natanggap. Huwag mong sabihin sa akin na ngayon mo lang na-realize. Kawawang Albert, mukhang mahihirapan sa panliligaw sa'yo. Tumatawang sabi ni Marie. Iniwan na tulala si Kate. May gusto ko kay Albert. Pagkumpirma ni Kate sa kanyang isipan. Hindi naman na nag-aksaya pa ng oras si Albert nang nakalabas na nga ito sa ospital. Agad ngayon nitong hinanap ang bahay nila Kate gamit ang lugar na binanggit nga ni Kate sa kanya noong nagsasagutan nga sila ng mga tanong ni Kate sa ospital. Hindi mawari ni Albert kung ilang minuto na nga siyang naglalakad, ngunit hindi nga niya mahanap ang bahay nila Kate. Sinubukan na nga rin itong magtanong-tanong pero wala talagang nakakaalam. Mabuti na lamang at may isang batang nagsabi sa kanila. Nakilala niya ang triplets dahil kaklase nga niyang mga bata. Napangiti naman ng mahaba si Albert na halos abot tenga ang kanyang ngiti nang nakita nga ang kanyang mga anak. Agad naman itong nalapitan nga ni Albert, ngunit napatigil nga ito
Nang marinig nga niyang usapan ng mga anak niya at ng mga batang kasama ng triplets. Asan ang papa niyo kung talagang mayroon kayong papa? Mataray na sabi pa nga ng batang babae. Kahit anong sabihin niyo wala kaming pake kasi meron kaming papa. Masungit na sagot nga ni Katie sa babaeng nang away nga sa kanya. Sinungaling, wala nga kayong papa eh. Sigaw ng isa pang batang lalaki. Napakuyom na nga lamang ang palad ni Mark sa sobrang galit sa mga bata na walang tigil sa pang-asar sa kanila, ngunit mas minabuti na nga lamang yayain ng kanyang mga kapatid sa pag-uwi. Tara na Mason, Katie. Uwi na tayo kay mama at ipasabi natin kay papa na puntahan yung bahay nila para malaman nilang may papa tayo. Galit na sabi nga ni Mark. Dinilata naman ni Katie ang mga bata. Napangiti naman si Albert sa mga anak niya, lalo na sa panganay na si Mark. Naisip nga nito na naalagaan at naturuan nga sila ng maayos ni Katie. Mark, Mason at Katie, anong ginagawa niyo dyan? Makangiting tinawag nga ni Albert ang mga bata. Kuminang naman ang mga nanlalakihan na mga mata ng triplets nang nakita ang kanilang ama at hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan dahil inakalangan nilang hindi totoo ang papa nilang nakatayo sa kanilang harapan. Hindi niyo ba yayakapin ang papa niyo? Pag-iinarte nga ni Albert at agad na nagsitakbuhan nga ang mga bata papunta kay Albert. Magaling na po ba kayo? Masayang tanong nga ni Mason. Hindi na po ba kayo ulit mawawala? Nakangusong tanong nga ni Katie. Wala na po ba talaga kayong nakita? Nag-aalalang tanong naman ni Mark. Wala na magaling na si papa niyo. At hindi na ako ulit magkakasakit habang buhay na tayong magkakasama. Masayang sabi pa nga ni Albert na natawa naman ang mga bata. Bakas na bakas ang saya sa mga mukha ng mga bata. Masayang hinila nga ng mga bata ang kanilang ama sa kanilang bahay at naikinagulat nga ni Kate at Marie. Ang alam ko bukas pa ang labas mo. Okay na ako, kaya nagpumilit ako ma-discharge. Nakangising sabi naman ni Albert. Walang reaksyon naman si Marie nang nakita nga si Albert. Nagdala ka na ng mga gamit mo? Nahihiyang tanong nga ni Kate. Tumango-tango si Albert. Nasa kotse. Masayang sagot nga nito at binalinan nga ng atensyon sa kanilang tinitirhan. Hindi na kailangan Albert. Ang mga bata na ang uuwi sa'yo. Nakangising sabi naman ni Marie, sabay dagdag na, tsaka kasama si Kate. Nanlaki naman ang mga mata ni Kate sa pagtataka at gulat na sinabi nga ni Marie. Talaga ba? Excited at bakas pa nga sa boses ni Albert ang saya. Oo. Nagtatakang sabi na nga lamang ni Kate. Anong binabalak mo? Anong binabalak ka dyan? Mas maganda kasi na nasa iisang bahay kayo at pakiramdam ko kasi hindi makakakilos ng husto si Albert kung dito siya nakatira. Saad nga ni Marie nang sila na nga lamang ni Kate ang nag-uusap. Okay ka lang ba? Paano ka? Hindi ka ba sasama sa amin? Tanong ni Kate kay Marie. Para naman makapag-uwi ako ng boys, di ba? Sabi pa nga nito. Na nagbibiro nga. Pagkaalis nilang lahat ay biglang nadilim nga ang ekspresyon ni Marie. Sa hindi pagkakaalam nga ni Kate, nababaon na nga ng utang si Marie at unti-unting nalulunod sa nararamdaman. Hindi magawang magsabi ni Marie kay Kate dahil napupuno ito ng selos dahil unti-unti na ngang umaangat at gumaganda ang buhay ni Kate. Alam ni Marie na mali nga ang nararamdaman niya, kaya naman pinagtabuyan niya ang kanyang matalik na kaibigan papalayo sa kanya. Totoo nga ang iniisip ni Marie. Unti-unting gumaganda at sumasaya ang buhay ni Kate. Namangha si Kate, lalo na ang mga bata, nang nakita nga nilang bagong buhay na kanilang mararanasan. Nang makita din ang bagong bahay na titirahan nila, masayang tinanggap naman ito ng mga katulong. Sa tuwing uuwi nga si Kate mula sa trabaho, nang umaga sabay-sabay ngang nagsasalong mga ito ng pangumagahan bago umalis ang mga magama para pumasok sa trabaho at school. Para na nga talaga silang isang malaking pamilya. Bago matulog mayroong nadaratnan si Kate na isang bulaklak sa kanyang kama
at simpleng sulat mula kay Albert. Nako, meron palang taglay na pagkaromantiko ang boss kong yan. Natatawang sabi pa nga ng matandang katulong nila Albert. Mahihiya at namumulang napangiti na nga lamang si Kate. Araw-araw pinaparamdam ni Albert ang kanyang pagmamahal kay Kate. Samantalang si Kate ay hindi mawaring nararamdaman. Hindi ito sigurado sa kanyang nararamdaman kay Albert. Dahil hindi nito alam kung pagmamahal o sadyang naa-attract lang ito sa lalaki. Dumadalaw naman parati si Marie kina Kate at ganoon din ang ginagawa ng mag-iina. Habang tumatagal, lumalalim ang selos na nararamdaman nga ni Marie, ngunit pilit niya itong binabaon. Ang resulta, naging close na nga rin ni Albert dahil sa kapilyuhan nga nitong si Albert. Alam mo yung lalaking yan, masasapak ko na. Pagrereklamo pa nga ni Marie kay Kate. Ano na naman pinagawa yan niyo? Tumatawang sabi ni Kate. Sinabi ba naman na mukha akong matanda sa suot ko? Naiinis nga na sabi ni Marie. Albert, bakit mo naman yun ginawa? Lumapit naman si Albert kay Kate at hinila nga sa bewang si Kate para mapalapit nga ang katawan kay Albert. Napasinghap naman si Kate sa ginawa ni Albert. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon ikaw na lang ang kukulitin ko. Makangising sabi nga ni Albert at kinindatan pa nga si Kate na ikinamulangan ng kanyang buong muka. Loko-loko ka talaga. Nahihiya at natatarantang sad na nga lamang ni Kate at tinulak ito papalayo. Habang pinagmamasdan ni Marie ang mga to, nakaramdam ng kirot ang kanyang puso. Gusto ko rin maramdaman yan. Gusto kong akin ka na lang. Pulong nga ni Marie sa kanyang isipan. Alis na nga ako, kadiri kayo. Pagbibiro nga ni Marie. Nang makauwi si Marie, napakagatlabi kaagad dito habang tumatagal, tumitindi ang selos na kanyang nararamdaman. Nai-imagine ni Marie na siya na nga lamang ang tinititigan ni Albert na puno ng pagmamahal. Lahat ng meron si Kate ay gustong mapunta ni Marie sa kanya. Ikaw napakapili mo. Alam ko na kung saan nagmanang mga bata. Natatawang sabi pa nga ni Kate kay Albert nang may ginawa na naman itong kalokohan. Ang ganda-ganda mo, lalo na kapag tumatawa. Sad pa nga ni Albert. Napahawak naman sa sariling mukha si Kate at namula sa sinabi nga ni Albert. Napakabulero mo talaga. Totoo nga. Naalala ko nung una tayong nagkita. Hindi maalis ang mga mata ko sa'yo. Seryosong sabi pa nga ni Albert habang hinahawi nga ang buhok ni Kate. Parang minamagnet nga si Kate papunta kay Albert sa mga titig nga nito sa kanya. Napalunok nga si Kate nang nakita nga niyang napatitig si Albert sa kanyang labi. Unti-unting nawawala sa sarili si Albert habang tinititigan si Kate. Napakagatlabi naman si Kate at hinayaan na magsilabasan ang kanyang nararamdaman. Dahan-dahang nilapit ni Albert ang kanyang mukha kay Kate at marahan na hilalikan. Napapikit at hawak na nga lamang na mahigpit sa damit si Albert. Agad namang hinawakan ni Albert ang bewang ni Kate at hinila ito papalapit sa kanya. Nag-aaway po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Mark. May problema po ba mama at papa? Nakangusang tanong naman ni Mason. Ha? Hindi mga anak. Walang problema, bakit naman kami mag-aaway ng papa niyo? Nakita ko po kasi tinulak niyo si papa. Nagtatakang sabi nga ni Katie at nagulat naman na tinignan ito ng kanyang dalawang kambal. Napakagatlabi na nga lamang si Katie. Dahil sa nangyayari, dahil hindi niya alam na nakita pala ni Katie ang pagtulak nga nito sa kanyang ama na si Albert. Natawa naman si Albert at masayang initian nga ang mga anak. Hindi pa ata sanay tumayo-tayo si Papa kaya biglang natumba. Nahihiyang sabi na nga lamang nito. Agad namang lumapit ang triplets kay Albert para tulungan nga itong tumayo. Ma, tara alalayan po natin si Papa. Ha? O sige. Ako nang bahala sa papa niyo. Magpunta na muna kayo roon at maglaro. Pilit naman nang initian nga ni Kate ang triplets. Nagsitaguan na nga lamang ang mga bata at nagpatuloy nga sa paglalaro. Ang lampa mo, naiinis nga na sabi ni Kate at biglang inalis ang kamay ni Albert. Napanganga naman si Albert at natulala habang tinitignan nga si Kate na naglakad pa alis.
Unti-unti ding naging maayos ang buhay nila Kate at ng mga bata na kasama nga si Albert. Unti-unti ring nababayaran na nga ni Kate ang mga nautang nga nito sa probinsya, kaya habang tumatagal nagiging bakas ang kasiyahan at pagiging blooming nga ni Kate. Samantalang si Marie ay pinangako sa sarili na lahat ng meron at nangyayari sa buhay ni Kate ay darating din kay Marie. Ngunit nawalan nga ito ng trabaho at kahit anong paghahanap nga nito, hindi siya natatanggap sa mga kumpanya. Dahil sa may sakit ang kanyang ama at kailangan ngang mag-aral ang bunso niyang kapatid, minsan niya naisip na humingi ng tulong kay Kate. Dahil ilang ulit na nga ring tinatanong ni Kate kung ano ba talagang problema. Pero hindi naman ito nagsasabi. Mas lalong hindi magawang magsalita ni Marie tuwing nakikita nga niya ang buhay ngayon ni Kate. "Lagay mo na lang dyan, Albert," nakangiting sabi nga ni Marie. "Ang dami pala naming gamit. Ilang buwan lang kaming maninirahan dito eh. Pasensya na, Marie. At ngayon na lang ulit kami nakadalaw. Masyadong naging busy eh." Masayang sabi nga ni Albert. "Naku Albert, wala yun. Kung makapagsalita parang nalulonely ako ah." Sad na nga lamang ni Marie. Napatalo kasi sila Kate at Albert sa apartment ni Marie. "Ang dami masyadong box. Sabihan mo ako kapag uuwi ka ng probinsya magsabay tayo." Nakangiting saad pa nga ni Kate kay Marie. Pasalyap-salyap naman si Marie kay Albert. "Lalabas na muna ako at bibili ng merienda." Biglang pagpaalam nga ni Kate. "Sige, itabi ko na muna itong mga box sa loob ng kwarto habang hindi pa tayo nagpupunta sa probinsya. Okay lang ba sa iyo yun, Marie?" Nakangiting tanong nga ni Albert kay Marie. Oo, okay lang, maliligo muna ako." Nauutal na sabi nga ni Marie at bago pumasok ng banyo sinigurado nga muna ni Marie na nakaalis nga si Kate. Naghubad si Marie at nagsisigaw nang makapasok sa banyo. "Albert!" Pagsisigaw nga nito. Agad namang tumakbo si Albert habang natataranta. "Anong problema? Okay ka lang ba?" Saad nga niya habang kumakatok nga dahil nag-aalala nga ito para sa kaibigan ni Kate. Hindi sumagot si Marie kahit ilang beses. Magkakatok at sumisigaw sa banyo si Albert. Binalak na nga lamang na hintayin ni Albert si Kate o tumawag ng tulong sa labas, ngunit dahil naisip niya na baka nadulas o natama ang kanyang ulo sa semento o kaya may emergency, pilit na binuksan na nga lamang ni Albert ang pintuan. Pagbukas ng pinto, hinihingal si Albert dahil sa paghahampas nga niya sa sariling katawan sa pintuan. Pero nakita nga niya at bumungad sa kanya ang nakangiting si Marie na hubot-hubad. "Ano to?" Nakakunot noong tanong nga ni Albert. Agad namang lumapit si Marie kay Albert at kinuha ang kanyang kamay. At mungol pa nga ito. Pero mabilis na hinila ni Albert ang kanyang kamay at naguguluhang tinignan si Marie. Nang narealize nga ni Albert ang gustong gawin ni Marie ay napaatras nga ito at mga aalis na nga sana. Nang hinila nga siya ni Marie at sa pilitang hinalikan. Agad namang tinulak ito ni Albert at umalis na nga ng banyo. Nagsuot ng tuwalya si Marie at hinabol palabas ang banyo si Albert. Naabutan niya itong nakatayong tulala si Albert. Nang sinundan nga ni Marie ang tingin ni Albert, nakita nitong may mga merienda na nga sa lamesahan. Napangiti ng malawak si Marie nang masiguradong nakita nga ni Kate ang lahat. At malambing na tinignan nga si Albert, ngunit nanlaki ang mapupungay niyang mata nang makita ang pandidiri at galit na titig sa kanya ni Albert. Tumakbo palabas si Albert at agad na hinanap nga si Kate habang si Marie ay naiwang tulala sa kanyang apartment. Ilang minutong nakalipas parang natauhan din siya at agad na lumapit nga sa picture frame na nahulog ng natabig nga ni Albert nang nagmamadali itong kinuha ang kanyang jacket bago tumakbo paalis. Nakita nga ni Marie ang picture nila ng triplets habang masayang nakaakbay nga sila ni Kate sa isa't isa. Sunod-sunod na bumagsak ang luha ni Marie at naisip nga niya ang kanyang nagawa. "Nakita niyo ba si Kate?" Hingal na tanong nga ni Albert sa mga katulong. Nakita niya itong nagmamadali nag-iimpake. "Kate," hingal na sambit nga ni Albert. Hindi naman sumagot si Kate at patuloy na nag-iimpake.
Tanging naririnig lang ni Albert ay ang hikbi at pagsinghot. Niyakap nga ni Albert patalikod si Kate. Alam kong iba ang iniisip mo pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Malaking misunderstanding lang ang mga nakita mo. Napatigil naman si Kate sa pag-iimpake at galit na inalis nga ang kamay ni Albert. Matapos mo akong tuhogin ngayon? Kaibigan ko naman? Nakataas ang kilay na sabi nga ni Kate. Umiling-iling si Albert. Hindi Kate, wala akong binalak. Wala akong binalak na iba simula nang makilala kita. Kahit ilang taon nang nakalipas wala akong binalak na ganoon. Dahil mahal kita. Malambing na sabi nga ni Albert. Umiling-iling nga si Kate. Dahil hindi ito naniniwala sa mga sinasabi nga ni Albert. Huminga ng malalim si Albert at kinuwento nga ang buong nangyari sa kanila ni Marie. Hindi totoo yan. Hindi makapaniwalang sabi ni Kate. Kate, kung gagawa man ako ng mali, bakit pa ako gagawa na sa paraang makikita mo? Bakit ako gagawa ng ganung bagay? Pangungumbinsi nga ni Albert kay Kate. Hindi ko kayang paniwalaan ang sinasabi mo. Hindi ako kayang saktan ni Marie. Niyakap naman ito ni Albert dahil nakita nga niyang nagugulhan at nasasaktan nga si Kate. Please maniwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng ikakasira ng unti-unti ng pamilya natin. Ilang taon kang nawala sa akin. Kayo at ilang taon ng buhay ng mga bata ang nawala sa akin. Totoo lahat ng sinasabi ko, paniwalaan mo ko. Pagmamakaawa pa nga ni Albert. Kung totoo man ang sinasabi mo, bakit niya gagawin yun? Hindi ko alam. Basta nabiglan na lang din ako na inatake niya ako nang buksan ko ang pintuan sa banyo. Malungkot na sabi ni Albert. Isang linggong hindi nagkausap sina Marie at Kate. Si Marie ay mas lalong nabaon sa utang dahil nilulunod nga ang sarili sa alak. Si Kate naman ay halos hindi nawala sa isipan si Marie. Masyadong masakit ang nangyari sa kanilang dalawa. Sa totoo lang, ang kahit isang linggo na ang nakalipas, hindi pa rin magawang maniwala ni Kate sa nagawa nga sa kanyang pagtataksil ni Marie sa kanya. Samantala si Albert naman walang tigil sa paglalambing kay Kate at hindi nagkulang sa pagpapaalala ng kanyang pagmamahal dito. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Malambing na tanong nga ni Albert at sinuotan nga ng jacket si Kate na nakasandal nga sa kanilang terrace. Si Marie, sobrang namimiss ko na siya Albert. Kapag kumalma na ang nararamdaman mo, mas mabuti kung makapag-usap na lang kayo para malinawan ka. Sad pa nga nito, hindi ko pa rin matanggap Albert eh. Hindi ko tanggap. Magsasalita pa nga sana si Kate nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Makita niyang tumatawag nga ang kapatid ni Kate. Nasabi nito na hindi daw nila makontak si Marie ng ilang araw at nasugod na nga sa ospital ang tatay nila. Naibalita rin dito na hindi gustong operahan at gamutin ng doktor ang tatay nila kung wala silang perang pangbayad sa ospital. Kahit ni isang beses hindi niyo nakausap si Marie? Kamusta si tatay? Nag-aalalang tanong nga ni Kate. Patuloy nga na kinausap nga ni Kate ang kapatid ni Marie. Hanggang sa pinadalahan na nga lamang nito ng pera. Perang pinag-ipunan nga niya para sa birthday sana ng mga bata. Anong nangyari? Nakakunot noong tanong nga ni Albert. Kailangan kong puntahan si Marie. Natatarantang sabi ni Kate. Sasama ako. Desididong saad naman ni Albert. Pagkapunta nila sa apartment, naabutan nga nilang nakahandusay nga sa sahig si Marie at walang malay habang duguan ang kanyang ulo. Maranas sinampal-sampal ni Albert ang mukha ni Marie para magising ito pero walang sign. Sobrang takot na takot nga si Kate. Kate, Kate, paulit-ulit nga nasigaw ni Albert hanggang sa nagising. Sa realidad nga si Kate. Mauna ka na sa kotse. Buksan mo ang pinto. Pagmamadali nga ni Albert, agad namang tumakbo palabas si Kate at binuksan ang kotse habang umaagos nga ang kanyang luha. No please, wag mong gawin to Marie. Sad na nga lamang ni Kate habang umiiyak. Balang araw magiging okay din tayo, basta maging okay ka lang. Umahagulgol pa nga na sabi nito. Agad namang
Nagsilabasan ng mga nurse nang nakarating na nga sila Kate sa ospital. Habang tinutulak nga si Marie paloob sa ospital ay sinabi nga ni Kate ang status ni Marie habang nagbebiyahe sila papuntang ospital. Anong ginagawa niyo? Bakit hindi niyo sa diniretso sa operating room? Nagtatakang tanong nga ni Kate. Doc, wala po kasing available na mag-opera. Lahat sila ay may kanya-kanyang pasyente. Mahinahong sabi naman ng nurse. Ako nang mag-opera. Desididong sabi nga ni Kate. Doc, hindi pa po kayo stable para operahan ng pasyente. Please, kahit first aid lang, hayaan niyo akong gawin yun para sa kaibigan ko. Hindi natahimik ang kalooban ni Kate hanggang sa may doktor na ngang nagsabi sa kanya na stable na nga si Marie matapos itong maoperahan. Na-overdose sa alak at mukhang natumba nga ito at naitama nga ang ulo dahil mayroon silang nakitang maliliit na bubog sa kanyang ulo. Salamat, Dok. Salamat sa Diyos. 2 araw na nawalan nga ng malay si Marie. Sa mga araw na yon ay si Kate ang nag-asikaso sa kanya samantalang si Albert naman ang nag-asikaso sa pamilya ni Marie at sa mga anak nila. Nang magising si Marie agad na nagkausap nga ang dalawa. Humagulgol sa iyak si Marie habang inalabas nga lahat ng nangyari sa kanya hanggang sa nagawa nga niyang subukin agawin si Albert dahil sa gulo ng kanyang utak at sa selos. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Marie naman, hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pamilya ko kayo. Sad pa nga nito. Alam ko kasing unti-unti mong binabayaran ng utang mo sa probinsya. Nahiya ako, Kate. Sobrang nahihiya ako sa iyo sa lahat ng problemang naramdaman ko at sa bawat araw na dumadalaw kayo, nagawa kong kapitan. Ang kabaitan ni Albert hanggang sa inakala kong mahal ko siya pero hindi pala. Na-attract lang ako dahil nagawa kanyang pasayahin at nainggit ako doon. Naka-facepalm nga na sabi ni Marie habang humahagulgol. Paulit-ulit ngang humingi ng tawad kay Kate. Niyakap na nga lamang may kitang babae. Hindi ito nagsalita. 2 linggong nakalipas ay nakipagkita na nga si Marie kay Kate para magpaalam. Salamat sa tulong mo sa pagpapagamot kay tatay. Kayong dalawa ni Albert. Masayang sabi ni Marie. Inabot naman ni Kate ang kamay ni Marie sa lamisahan at mahigpit na hinawakan. Bakit hindi ka na lang nagpunta sa bahay? Namimiss ka na ng mga pamangkin mo. Nakangiting sabi nga ni Kate. Baka hindi ko kayanin at panghinaan ako ng loob kapag nakita ko ang makukulit na mga matang yun. Malambing na sabi nga ni Marie. Kumunot naman ang noon ni Kate. Dahil sa pagtataka. Dahil sa reaksyon mo mukhang hindi pa nasasabi ni Albert sa'yo. Mukhang tinupad niya ang pangako niya sa akin. Nag-offer sa akin si Albert na pumasok sa trabaho sa Canada. Sa business nila ng kanilang matalik na kaibigan. Sekretary ng kaibigan niya ang trabaho ko. At sa susunod na araw na ang alis ko, babiyahe ako sa probinsya ngayon para magpaalam kina tatay at babalik din para maghanda sa pag-alis. Bagay na bagay kayo ni Albert. Parehas kayong mabait, sobrang bait. Mamimiss kita sis. Sad nga nito. Humingi pa nga ito ulit ng sorry at hindi talaga niya sinasadyang nangyari dahil gulong-gulo lang talaga siya. Nagulat naman si Kate sa pag-alis ni Marie ngunit masaya niyang kinongrats ang kaibigan at hinigpitan pang muli ang paghawak sa kamay ni Marie. Ito na siguro ang bagong simula ng kanyang kaibigan at naiintindihan nga niya ang kaguluhang nangyari sa isip nito dati. At least napatunayan kung gaano nga siya sobrang kamahal ni Albert dahil loyal na loyal nga ito sa kanya. Nagpunta nga si Marie doon at nagbagong buhay sa Canada. Salamat sa tulong ni Albert at Kate. Habang nasa abroad si Marie, ay si Kate ang nag-asikaso sa kanyang pamilya sa probinsya para makabawi rin ito sa lahat ng tulong at kabaitan na naibigay nga sa kanya ng pamilya ni Marie. Simula nung umalis nga si Marie nawalan nga rin ng contact si Kate sa kanyang kaibigan. Nakikibalita na nga lamang ito sa pamilya ni Marie tungkol sa kanya at ganun din ang ginagawa ni Kate. 1 taon nang lumipas, kinasal na nga sila Kate at Albert at hindi na nga rin nagtagal ay nabuntis muli ito ni Albert at nadagdagan ang kanilang mga anghel. Ang kambal na sina Alex at May na ngayon ay 3 taong gulang na. Tuwing bakasyon naman,
Nang mga triplets ay buong pamilya silang nagbabakasyon sa probinsya para dalawin nga ang puntod ng magulang ni Kate at para dalawin ang pamilya ni Marie. Nagustuhan na rin naman kasi ni Albert ang simpleng buhay nila sa probinsya kaya tuwing magbabakasyon sila, sinisigurado niyang makakasama ito. Ano na namang pakuluto, Albert? Natatawang tanong nga ni Kate sa kanyang asawa na nagpatugtog ng slow music sa kanilang sala. Nakangiting naglakad nga papalapit si Albert sa kanyang asawa at isinayaw ito. Masaya naman itong pinanood ng triplets na sina Mark, Mason at Katie habang nilalaro ang kambal nilang kapatid na sina Alex at May. Ang tigas ng katawan ni Papa, hindi niya bagay sumayaw. Pangasar pa nga ni Katie sa ama. Pa, i-relax mo sa katawan mo. Natatawang pagturo naman ni Mark sa ama at sumayaw pa nga ito para ipakita sa ama. Ang lakas mang asar ni Katie, nagmana naman kay Papa. Tumatawang sabi ni Mason. Napatawa ng sobrang lakas si Kate sa mga anak. Hindi na lang sana sayaw ang napili ko sa mga balak ko. Nahihiyang bulungan ni Albert na mas lalong ikinatuwa nga ni Kate. Ano naman ang mga binabalak mo? Bakit parang ang dami para magkaroon ng listahan? Masayang tanong nga ni Kate. Total na asikaso ko na ang mga passport ng mga bata. Gusto ko sana na susunod naman sa bakasyon natin sa ibang bansa. Malambing na sabi nga ni Albert. Talaga pa sasakay tayo ng eroplano? Excited na tanong nga ng triplets habang ang kambal naman ay nagpabuhat ng sabay kay Albert. Kailan naman? Gusto ko din po para mabago naman pong bakasyon natin. Nakangiting sabi naman ni Katie. Hindi akalain ni Kate na kinabukasan pala ang alis nila kaya naman nagkalinlangan na nagpunta nga si airport si Kate. May nakalimutan ata ako. Pag-aalala nga ni Kate habang iniisip ng mabuti kung anong naiwan. Relax, Han. Meron ka namang nakalimutan ibibili ko para sa'yo. Ilang oras ang nakalipas sa karating na nga rin sila sa Canada. Oo, sa Canada pinunta ni Albert si Kate dahil plinano nga niyang magkita sila ng kanyang kaibigan na si Marie. Alam kasi nitong araw-araw iniisip ni Kate si Marie at ganun din si Marie. Nang nakapag-check-in na nga sila sa hotel kung saan sila maninirahan ng isang linggo, agad na lumabas nga ito para ipasyal ang mga bata. May pakikilala rin ako sa iyo, Han. Matalik kong kaibigan ng business partner ko sa lahat. Si Tony, Han. And Tony, this is my wife. Gusto ko sanang ipakilala ang mga anak ko pero mukhang busy sa paglalaro. Natatawang sabi nga ni Albert. Nakipagkamayan nga si Kate. Business partner? Curious na tanong nga ni Kate. Napasinghap nga si Kate habang napatingin sa asawa nang initian ng nakakaloko. Huwag mong sabihin. Naguguluhan na tanong nga ni Kate. Kate! Kate! Tawag sa kanya ni Marie. Nilingon naman kaagad ni Kate ang boses nang hindi niya malilimutan. Nanlaki ang mga mata niya. At nakita nga nitong buntis na ang kanyang kaibigan. Akmang lalapitan nga sana ni Kate si Marie nang biglang tumakbo si Tony papalapit kay Marie para alalayan ito. Napangiti naman si Kate nang na-realize na asawa pala ni Marie ay si Tony. Habang pinagmamastan nga ni Kate ang kaibigan na malawak ang ngiting kinakawayan siya, ay hindi na nga niya mapigilang maalala ang mukha ni Marie nung dalaga pa lamang sila. Ang mapupungay na mata at malawak na ngiti ni Marie bago pa lamang sila pinahirapan ng buhay. Nagyakapan ng dalawa ng sobrang tagal. Hindi ko akalain na ikinasal ka na talaga. Kinatatay at nanay ko lang nabalitaan pero wow, totoo nga, I'm so happy for you. Masayang sabi pa nga ni Kate habang nangingilid ang mga luha. Kamusta sila, tatay? Naku, miss na miss ko na sila. Buti na lang at uuwi kami ng Pilipinas at doon maninirahan na. Excited nga, nasabi ni Marie. Nang biglang, Tita Ninang! Sigaw ng triplets habang tumatakbo papalapit kay Marie. Hindi na nga napigilan ni Marie ang sarili at naiyak ito, sobrang na-miss niya ang mga batang nasubaybayan niya sa paglaki. Masayang nagkwentuhan sina Kate at Marie kasama ang mga bata at kani-kanilang asawa. Namangha pa nga si Marie dahil nagkaanak muli ng kambal si Kate. Nagkwentuhan, nagsalo-salo sa pagkainan ng mga to hanggang sa naiwan na nga lamang na dalawa sina Albert at Kate. Hinalikan nga ni Kate sa pisngi si Albert.
Thank you. We needed this. Thank you din sa lahat, Albert. Nagpapasalamat talaga akong ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Mabuting ama at mabuting asawa. Paglalambing nga ni Kate. Niyakap naman ito ng mahigpit ni Albert. Basta para sa inyo ng mga anak natin, gagawin ko lahat. Masayang bulong ni Albert. Namuhay nga sila ng masaya at tahimik at sentro ang Diyos sa kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kate at Albert. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay at shout out po sa lahat. Thanks for listening and God bless everyone.